Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba o kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Aling Cora at ang Pulang Langis. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Tara, magsimula na tayo! Sa baryo ng San Roque, isang liblib na lugar sa gitnang bahagi ng Luzon, may isang matandang babae na kilalang kilala hindi lang sa kanilang lugar, kundi pati sa mga karatig baryo. Si Aling Cora. Isa siyang hilot, isang albularyo, isang mangagamot. Pero may mga bulong-bulungan na hindi lang basta panggamot ang kanyang nalalaman. May kakaiba sa matandang yon, bulong ni Mang Obet, habang naglalakad pa uwi sa gitna ng gabi. Kapag kabilugan ng buwan, may naaamoy akong parang sunog na dugo mula sa bahay niya. Sa kabila ng kanyang reputasyon, palaging may parokyanong lumalapit kay Aling Cora. Lalo na ang mga buntis na hirap manganak o mga batang may lagnat na hindi mapaliwanag. Isa sa mga madalas magpunta sa kanya ay si Lina, isang dalagang buntis na walang asawa. Wala siyang ibang mapuntahan, kaya si Aling Cora ang pinuntahan niya. Ako nang bahala sa iyo, Hija. Malambing ang tinig ni Aling Cora habang pinapahid ang malamig at malapot na pulang langis sa tiyan ni Lina. Basta sumunod ka lang sa mga ipapagawa ko. Mabango po itong langis, Aling Cora. Parang may halong halamang hindi ko kilala. Wika ni Lina habang nakapikit. Ngunit kung alam lang niya. Tuwing hating gabi, kapag ang buong baryo'y tahimik at ang mga ilaw ay patay, saka naman buhay na buhay ang bahay ni Aling Cora. Sa likod ng kanyang lumang bahay, may isang malalim na balon na tinatakpan ng matandang banig. Minsan, may maririnig kang iyak ng bata mula roon. Minsan, may huni ng ibon na hindi mo kilala. At minsan, may aninong lumilipad sa ilalim ng buwan. Sa kabilang bahagi ng baryo, sa bahay ni Kapitan Tomas, ang pinuno ng barangay, may pulong na nagaganap. Hindi na tayo pwedeng manahimik, mga kabaryo, mariing sabi ng kapitan. Dalawa na ang sanggol na nawala sa loob ng isang linggo. At ang huling nakita sa paligid nila ay si Aling Cora. Tumayo si Father Ramil, ang batang paring nakatalaga sa kanilang maliit na simbahan. May narinig akong kwento noon pa mula sa lola ko, tungkol sa isang hilot na gumagamit ng dugo ng sanggol para makalipad sa gabi. Sabi nila, di raw siya tumatanda dahil sa langis na ginagawa niya mula sa mga sanggol. Biglang nagsalita si Isko, isang binatang tambay na dating na ospital matapos mapagamot kay Aling Cora. Kapag pinapahiran ka niya ng langis, parang may bumubulong sa tenga mo habang natutulog ka at minsan nananaginip ako ng apoy at dugo. Nagkatinginan ng lahat. Samantala, si Lina ay nakahiga na sa loob ng bahay ni Aling Cora. Pinainom siya ng isang inumin na kulay pula, matamis pero may amoy ng hilaw na karne. Unti-unti siyang nahihilo hanggang sa mawala ang kanyang malay. Sa paligid niya, pumukas ang mga anino sa sulok ng dingding. Hindi niya alam, sa ilalim ng banig ay isang itim na altar. May mga kandilang may dugong tumutulo at nasa gitna ang isang bote ng pulang langis. Umuusok ito at bawat usok
ay parang sumisigaw ng mga pangalan. Mga pangalan ng sanggol na nawala. Isa ka na sa kanila, bulong ni Aling Cora habang nakangiti ang mga matay pula sa ilalim ng dilim. At sa labas ng bahay, sa ilalim ng gabi, isang anino ang lumilipad palayo sa bubong. May hawak-hawak na maliit na bulto na umiiyak. Kinabukasan, nagising si Lina na tila walang natatandaan. Mainit pa rin ang kanyang tiyan, parang may apoy na gumagapang sa loob. Napansin niyang may marka sa kanyang puso, parang hugis buwan na may mata sa gitna. Aling Cora, tawag niya habang pilit bumabangon. Wala siyang sagot na narinig, maliban sa tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon sa labas. Tahimik ang buong bahay, masyado. Nang lumabas siya sa silid, wala na si Aling Cora. Pero sa mesa, may iniwang tasa ng inumin. Mainit pa, sa labas ng bahay sa may dulo ng bakuran, naglalakad si Aling Cora pauwi mula sa gubat. Sa likod niya, may nakasunod na tila itim na aso na may pulang mata. Pero nang lumingon siya, bigla itong naglaho na parang usok. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na bote ng pulang langis. Isinilid niya ito sa kanyang itim na lumang bayong. Tapos pumasok ng bahay na parang walang nangyari. Ngunit hindi lahat ng tao'y natutulog sa gabi. Sa silong ng bahay ni Aling Cora, nagkukubli sina Kapitan Tomas, Isko at Father Ramil. Gumawa sila ng plano. Sa tulong ng matandang si Nana Sela, na dati ring hilot at may alam sa sinaunang dasal na panlaban sa kulam, inihanda nila ang mga anting-anting, asin, bawang at mga orasyon. Ngayon, ang gabi ng kabilugan ng buwan, bulong ni Nana Sela. Kung totoo ang hinala natin, magpapakita siya sa kanyang tunay na anyo. Samantala, sa gitna ng gubat, sa ilalim ng punong balete, nagsisimula na ang kakaibang ritual ni Aling Cora. Nakaupo siya sa gitna ng bilog ng asin na may bakas ng dugo. May dala siyang itim na manok at sa harap niya'y mga lumang larawan ng mga batang nawawala sa baryo. Isa-isa niyang pinahiran ng pulang langis ang mga ito habang may binibigkas sa salitang hindi naintindihan kahit ng mga demonyo sa impyerno. Makasalanang mundo, muling bubuksan ang daan. Ibalik ang lakas, palitan ng laman, alayan ng dugo, bigyan ng katawan. Sa bawat salita niya, umiikot ang hangin, nanginginig ang lupa. Sa malayo, tumatahol ang mga aso, umiiyak ang mga sanggol, sa kani-kanilang bahay kahit wala naman silang sakit. Lumingon si Aling Cora sa paligid. Nandito kayo, hindi ba? Mga mapanghusga, mga bastos na hindi nakakaintindi ng sining ko. Lumitaw mula sa mga anino sina Kapitan Tomas, Isko at Father Ramil. Hawak ang krus, asin at isang malaking sulo. Aling Cora, tigilan mo na yan, sigaw ni Kapitan Tomas. Alam na naming lahat ang totoo, ngumisi ang matanda. Totoo? Hindi niyo kayang intindihin ang totoo. Ako ang dahilan kung bakit ligtas ang baryong ito. Ang mga batang iyon, sila ang alay na nagpapalayo sa mas malalang dilim. Tama na! Sigaw ni Father Ramil sabay iwas-iwas ng krus. Nang matamaan ng liwanag ng sulo ang mukha ni Aling Cora, unti-unti itong nabalot ng itim na usok at nagbago ang kanyang anyo. Ang dating matandang babae ay naging isang nilalang na walang balat, puro pulang laman, may pakpak ng paniki at mata na itim na parang bangin.
Napaatras sina Kapitan at Isko. Si Nana Sela naman ay bumigkas ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag, tapusin ang kadiliman. Sa ngalan ng sanggol na pinatay, kami ang lilitis sa iyo. Sumigaw si Aling Cora. Umikot ang hangin, lumipad ang mga dahon. Ngunit bago pa niya maabot ang isa sa kanila, si Lina, na hindi na nila alam kung nasaan, ay biglang lumitaw. Nakatayo siya sa gilid ng bilog ng ritual, at sa kanyang tiyan ay lumiwanag ang markang buwan na may mata. Ako ang huling alay mo, hindi ba? Sabi ni Lina. Malamig ang boses. Pero hindi mo alam, ang batang ito sa tiyan ko ay hindi basta bata. Nagkatinginan silang lahat. Si Aling Cora ay biglang namutla. Tumigil sa paglipad. Hindi, imposible. Mula sa tiyan ni Lina, lumiwanag ang markang iyon. At sa isang iglap, nanginig ang lupa at nagkalaglagan ang mga sanga ng punong balete. Ang pulang langis sa paligid ay kumulo, parang may bumubulong sa loob nito. Ang mga larawan ng mga sanggol ay nasunog ng kusa at ang itim na manok ay biglang naging abo. Si Aling Cora ay napaluhod. Anong ginawa mo? Nanginginig niyang tanong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muli biglang lumiwanag ang paligid. Isang liwanag na hindi galing sa apoy o buwan, kundi tila galing sa loob ng mismong lupa. Si Lina ay nakatayo pa rin, nakatitig kay Aling Cora, habang ang marka sa kanyang tiyan ay patuloy na kumikislap. Ang batang nasa sinapupunan ko ay hindi ordinaryo, bulong ni Lina. Ang boses ay tila dalawang boses na nagsasalita ng sabay. Isang babae at isang sanggol. Dugo siya ng mga nawawala mong alay. At ngayon, dumating na ang oras ng kanilang paghihiganti. Nagsimulang manginig ang katawan ni Aling Cora. Tinangka niyang tumayo, ngunit nanigas ang kanyang mga binti. Mula sa kanyang balat, nagsilabasan ang mga itim na ugat, gumagapang paitaas sa kanyang leeg, sa kanyang mukha, hanggang sa kanyang mga mata. Pilit niyang sinungkit ang kanyang bayong, hinahanap ang bote ng pulang langis, ngunit wala na yang bisa. Sabad ni Nana Sela habang iniunat ang kamay at pinigkas ang huling linya ng kanyang orasyon. Sa ngalan ng liwanag at ng buhay na kinitil, bumalik ka sa kawalan. Sumabog ang bote ng langis at sa halip na likido, isang ulap ng abo ang kumalat bumalot kay Aling Cora. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw, hindi ng takot, kundi ng pagkatalo. Isa-isang naglitawan sa paligid ang mga anino ng mga batang nawawala. Hindi sila umiiyak. Tahimik lang silang nakatingin sa kanya habang tinatangay siya ng mga abo patungo sa itim na bitak ng lupa sa paanan ng punong balete. Mga anak ko, garalgal niyang bulong, ginawa ko ito para sa inyo. Para sa inyo. Ngunit ang mga bata ay nanatiling tahimik hanggang sa tuluyang sumara ang bitak ng lupa at ang pulang langis ay naging abo na lang na tinatangay ng hangin. Tahimik hanggang sa bumagsak si Lina, hawak ang tiyan. Siya ay gumagalaw. Mahina niyang sabi. Lumapit si Father Ramil at Kapitan Tomas. Agad siyang inalalayan. Walang dapat ipag-alala, wika ni Nana Sela habang inaalalayan din si Lina. Ang nilalang sa sinapupunan mo ay hindi masama. Siya'y tagapagbantay dahil sa kanya nabigyang hustisya ang mga inosente. Bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Ngunit hindi lahat ng tahimik ay payapa. Kinabukasan, natagpuan ni Isko sa silong ng bahay
ni Aling Cora ang isang lumang diary. Kulay pula ang pabalat at ang tinta ng mga sulat ay tila dugo. Nakasaad doon ang mga pangalan ng bawat sanggol na naalay, ang mga dasal na ginamit, at isang huling pahina na may pamagat, ang huling langis. Kung sakaling ako'y matalo, ako'y babalik sa bagong katawan, sa bagong panahon, at sa bagong anyo. Napatingin si Isko sa tiyan ni Lina habang ito'y natutulog sa maliit na klinikang itinayo ng simbahan. Sigurado ba tayong ligtas na ang lahat? Tanong niya. Hindi sumagot si Nana Sela. Sa halip, tiningnan niya ang kalangitan kung saan ang buwan ay unti-unting nawawala sa ulap. Isang buwan ang lumipas sa baryo ng San Roque. Bumalik na sa dating takbo ang buhay. Wala nang mga batang nawawala, wala nang aninong lumilipad tuwing gabi. Si Lina ay malapit ng manganak at ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanyang panganganak sa bagong tayong health outpost ng simbahan. Si Father Ramil ang nangunguna sa pagbabantay sa kanya at si Nana Sela ang itinalagang mangangalaga sa mismong panganganak. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, may kakaibang nararamdaman si Lina. Sa gabi, habang natutulog siya, naririnig niyang may bumubulong. Hindi ito boses ng demonyo, kundi boses ng mga bata. Pabulong, mahina, tila may hinahanap. Nasaan ang langis? Ibalik ang apoy. Hindi pa tapos. Sa kanyang panaginip, palagi siyang nasa loob ng lumang bahay ni Aling Cora. Naroon ang pulang langis. Naroon ang altar. At sa gitna ng altar, may isang itim na sanggol na walang mata. Nakaupo sa bilog ng apoy at nakangiti sa kanya. Pagising niya, laging may dugo sa kanyang palad. Isang gabi, habang bumabagyo, nagsilang si Lina. Sumigaw siya sa sakit, higit pa sa karaniwang sakit ng panganganak. Nang binuksan ni Nana Sela ang kumot, napaatras siya. Ang batang lumabas ay normal, pero ang kanyang pusod nakatali sa isang tali ng buhok na mahaba, itim at basa. At ang bata ay hindi umiiyak. Tinitigan lang si Nana Sela at ngumiti. Isang ngiting hindi dapat makikita sa bagong silang napaatras ang lahat. Father Ramil, bulong ni Kapitan Tomas. Ang bata, parang shhh, awat ni Father. May dapat tayong gawin. Kinabukasan, ipinabinyag agad ang sanggol. Ngunit habang nilalagyan ng banal na tubig ang kanyang noo, kumulo ang tubig sa loob ng bao at ang batang iyon ay napangiti na naman. Sa pagkakataong ito, may lumabas na pulang usok mula sa kanyang bibig at ang pare ay napatigil sa pag-orasyon. Sino ka? Tanong ni Father Ramil. Tumawa ang bata. Isang tawa na hindi dapat marinig mula sa isang bagong silang. Bakit? Kilala mo pa ba ako, Padre? Boses ni Aling Cora. Bulong ni Nana Sela na bitawan ni Lina ang bata. Napatili siya. Hindi, hindi! Ang anak ko'y, ang anak mo ay daluyan. Sabi ng boses sa bibig ng sanggol. At ako ang bumalik. Gaya ng aking isinulat sa huling pahina. Sa mismong sandaling iyon, nagdilim ang langit kahit tanghaling tapat. Pumutok ang isa sa mga kandila sa simbahan. Tumunog ang lumang kampana ng San Roque, kahit walang hangin o tao roon. At sa ilalim ng simbahan, mula sa dating inilibing na pulang abo ni Aling Cora, tumubo ang isang halaman, itim, may mga pulang talulot, at tila
may mga daliring unti-unting lumalabas mula sa lupa. Sa kabilang dako ng baryo, sa gubat ng Balete, may isang batang babae na naglalaro. Nakakita siya ng maliit na bote sa ilalim ng puno, bote ng pulang langis. Kinilatis niya ito at nagustuhan ng bango. Ang bango naman nito, parang strawberry, pinahid niya sa kanyang kamay. At sa unang patak, nanigas ang kanyang katawan. Pumikit ang kanyang mata at sa loob ng kanyang isipan may isang tinig ang bumulong. Salamat sa pagbabalik mo sa akin. 2 linggo pagkatapos ng pagbabalik ni Aling Cora sa anyo ng sanggol, tahimik pero mabigat ang pakiramdam sa buong baryo ng San Roque. Kahit maaraw, madalas madilim ang paligid. Tila ang araw ay takot ng tumambad ng buo. Ang mga hayop ay ayaw lumabas ng koral. Ang mga bata ay biglang nagkakasakit tuwing 10:00 ng gabi. At sa bawat 12:00 ng hating gabi, may isang batang nawawala. Ang mga magulang ay nagsisigawan, nagsasara ng bintana at nagsisindi ng kandila sa bawat sulok ng bahay. Si Kapitan Tomas ay halos hindi na natutulog. Bantay sarado ang buong barangay. Pero kahit gaano kahigpit ng kanyang mga tanod, hindi nila makita kung paano, saan at kailan eksaktong nawawala ang mga bata. Sa simbahan, si Lina ay nanatiling tahimik, halos walang kibo. Inalagaan niya ang kanyang anak, ngunit may takot sa kanyang mga mata sa bawat pagtingin dito. Ang bata ay hindi umiiyak kahit minsan. Pero sa gabi, gigising si Lina na basang-basa sa pawis, habang ang bata ay nakatitig sa kanya at sa paligid, nila'y may bakas ng abo sa sahig kahit walang apoy na sindi. Isang gabi, lumapit si Isko kay Nana Sela. Ano bang meron talaga sa batang yan? Tanong niya. Hindi ba tapos na ang lahat? Umiling si Nana Sela. Ang matanda ay hindi basta matatalo. Ang kanyang huling pahina sa diary ay babala. Hindi siya bumalik lang bilang bata. Pinaligtad niya ang ritual. Kinamit niya ang sinapupunan ni Lina hindi para iligtas, kundi para maging pintuan. Pintuan saan? Bulalas ni Isko. Pintuan ng mga kakampi niya, ng mga nilalang na mas matanda pa sa kanya. Mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng ugat ng punong Balete, sa pagitan ng daigdig ng buhay at ng mga nilikha sa dilim. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Ella, ang batang nakapulot ng bote ng pulang langis, ay hindi na ang dating masayahing bata. Palaging nakatingin sa bintana, naglalakad mag-isa sa gabi, at minsan nahuhuli ng kanyang mga magulang na nakikipag-usap sa sarili. Pero isang gabi, nahuli siya ng kanyang ama na lumilipad sa kisame. Ella? Anak, ano yan? Sigaw ng ama. Paglingon ni Ella, namumula ang kanyang mga mata. May ngiti siyang tila hindi kanya. Sa kanyang mga kamay ay may sugat at mula sa kanyang likod ay tumutubo ang manipis na balat na parang pakpak ng paniki. Hindi na ako si Ella, itay, mahinang sagot niya. Ako na ngayon si Bantay ng 200. Samantala, sa simbahan, habang nagsisindi ng kandila si Father Ramil, bumukas mag-isa ang confessional box. Walang tao roon, pero may boses na nagbulong. Padre, naalala mo ba ang mga kasalanan mo? Nanigas si Father Ramil. Sino ka? Hindi mo ba alam? Isa ka sa mga dahilan kung bakit ako nabuhay muli. Sa likod niya,
Biglang humuni ang organ, wala namang tao roon. Pagharap niya sa altar, may bata sa may tabing gilid. Nakaitim, may hawak na bote ng pulang langis. Ngunit ang mas nakakatakot ay kung sino ang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Mga bata, sila ang mga nawawala. Nakalutang, walang mata. May mga hibla ng buhok sa paligid ng leeg nila, parang pinalamutian ng itim na alon. At sa bawat hakbang nila, ang sahig ng simbahan ay natutunaw, nagiging abo. Gabi ng ikapitong nawawalang bata. Sa buong San Roque, halos wala nang natutulog. Ang mga kalalakihan ay may hawak na itak. Ang mga ina ay palaging may rosaryo sa kamay at ang mga kandila sa bawat bahay ay hindi pinapatay kahit sa araw. Ngunit kahit ganoon, isa na namang bata ang nawala. Si Jomar, anak ng panadero, ay kinuha habang natutulog sa tabi ng kanyang nanay na hindi man lang nagising. Dito na nagsimula ang sindak na hindi na maikakaila. Muling ipinatawag ni Kapitan Tomas ang mga matatanda ng baryo. Nandoon si Nana Cela, si Father Ramil, si Isko, at isang matandang hindi pa nakikita ng karamihan, si Lolo Ben, ang dating manggagamot na biglang lumisan noon matapos umanong masumpungan ang isang itim na nilalang sa gubat. Ang pagbabalik ni Aling Cora, panimula ni Lolo Ben, ay hindi lang pagbabalik, ito ay pagbubukas. Pagbubukas ng alin? Tanong ni Kapitan Tomas, ng balon ng apoy. Sa ilalim ng simbahan, may lihim na lagusan. Matagal na itong nakatago. Sinelyuhan pa raw noong panahon ng mga Kastila. Ngunit nang muling gamitin ang simbahan para sa binyag ng sanggol ni Lina, narinig ng mga madre ang kakaibang ugong mula sa silong. Akala nila'y daga. Hindi nila alam, may buhay sa ilalim. Nang buksan ng mga tanod ang silong kinabukasan, nakita nila ang lumang bato. May ukit ng mata sa gitna at ang paligid ay may bilog na puno ng kakaibang simbolo. Sa gitna ng bilog, isang itim na halaman na may mga pulang mata ang sumibol. Huwag kayong lalapit diyan! Sigaw ni Nana Cela. Pero huli na. Si Berto, isa sa tanod, ay lumapit upang silipin ang halaman. Pagtapak niya sa gilid ng bilog, napigtas ang laman sa kanyang mukha. Para bang may humigop sa kanya mula sa loob. Bumagsak siya, walang sigaw, pero nakangiti, at ang kanyang mata ay naging itim, gaya ng kay Ella. Sa bahay ni Lina, ang sanggol ay lumalaki, pero hindi normal. Sa loob lang ng 2 linggo, ang bata ay mistulang 4 na taong gulang. Matalino, tahimik, at mahilig magbilang ng paatras. 3, 2, 1. Sa tuwing tatapusin niya ang pagbibilang, may ilaw na mamamatay. Sa bahay, may kandilang biglang puputok. At minsan, may aninong dadaan sa likod ng salamin. Si Lina, kahit ginigiyagis ng takot, ay may nararamdamang koneksyon sa anak. Mahal niya ito, pero may bahagi sa kanyang isip na sinasabi, hindi ito ang anak mo. Isa lang itong kasangkapan. Isang gabi, nagtipon ang lahat sa gitna ng baryo. Kailangan na ng desisyon. Kailangang wakasan ang sumpa. Ano ang dapat nating gawin, Lolo Ben? Tanong ni Isko. Tanging isang paraan, kailangang isara ang balon ng apoy bago ito lubusang magbukas, sagot ng matanda. At upang gawin iyon, kailangan nating ialay muli si Aling Cora sa apoy, sa kanyang bagong anyo. Ang bata, sigaw ni Lina na ngayon ay naroon rin, hawak ang anak. Hindi, anak ko siya. Hindi siya si Cora.
Hindi siya masama. Hindi pa, bulong ni Nana Sela. Pero kapag tuluyang nabuksan ang balon, hindi na siya bata. Siya na ang magiging puno ng mga nilalang ng dilim. Tumingin ang bata sa kanila. Ngumiti. Tumingala sa langit at sabay-sabay sa buong baryo ng San Roque, tumunog ang mga kampana. Walang humila, walang hangin, pero narinig ito ng lahat. Mula sa kampanaryo hanggang sa mga liblib na kubo. At sa kalangitan, bumukas ang isang bilog na itim na apoy. Kulang pa, bulong ng bata. 7 pa lang ang kinuha ko. Kailangan ko ng isa pa para maging 8. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang pulang usok, humugis ng numero. H. Sa kagubatan ng balete, may isang matandang sira ang damit, gusot ang buhok at puro itim ang kuko, na biglang lumabas mula sa likod ng punong may ugat na parang galamay. Siya si Tandang Apol, isang mangkukulam na matagal nang itinakwil sa baryo. Noon pa lang, sinasabing siya ang nagturo kay Aling Cora ng mga unang orasyon. Ngunit naglaho siya matapos ang isang aksidenteng sunog sa kanyang kubo. Ngayon, lumitaw siyang muli, dala ang isang balumbon ng balat ng ahas at isang palanggana ng itim na dugo ng kambing. Habang binabasa niya ang mga sinaunang simbolo sa balat, nangangatog ang kanyang boses. Kung hindi natin maisasara ang balon bago ang 8 bata, hindi na si Aling Cora ang dapat nating katakutan. May paparating na mas matanda, mas uhaw, mas Diyos ng kadiliman. Tumingala si Tandang Apol sa langit. Si Karakulon ang tunay na nilalang na nasa ilalim ng balon ng apoy. Isa siyang espiritong nilamon ng sariling kapangyarihan. At ngayon, sa pamamagitan ng katawan ng bata, makakatawid na siya. Samantala, sa bahay ni Lina, habang tulog ang buong baryo, ay may isang bisita na dumating, si Ella. Ngunit hindi na siya si Ella. May dala siyang puting manika na may mga mata ng gagamba. At sa kanyang likod, ang dati niyang buhok ay naging tilahibla ng abo. Pinigyan ako ng utos, aniya, habang nakatingin sa bata. Ikaw ang daan, ako ang susi. Lumapit siya sa sanggol. Ngunit bago pa niya maabot ito, kumidlat sa bintana at lumitaw si Lolo Ben. May hawak na baston na may talim sa dulo at isang lumang kwintas na may krusipihong itim. Layuan mo ang batang iyan, anak ng dilim. Sigaw niya. Tumingin si Ella, ngumiti at sumagot, hindi mo na ako mapipigilan, Lolo. Hindi niyo na kami mapipigilan. May 7 kaluluwa na. Kailangan na lang ang 8. At siya ay darating ngayong gabi. Sa simbahan, nagtipon ang mga natitirang matatanda. Pinag-isipan nila ang plano. Kailangang maisagawa ang isang ritual ng pagputol ng tanikala. Isang orasyon na kailanman ay hindi pa nagagamit. Dahil maaari nitong mabaliktad ang kaluluwa ng sinumang sanggol na pinanghihimasukan ng masamang espiritu. Ngunit kailangan ng 3 bagay para maisagawa ito. Dugo ng ina, luha ng birhen, apoy mula sa pusod ng balete. Handa na ako, sabi ni Lina. Kung ako ang kailangan para iligtas ang anak ko, ang buong baryo, gawin na natin. Paano ang luha ng birhen? Tanong ni Isko. Doon tumayo si Angela, ang 16 na anyos na dalagang may panata sa simbahan. Ako ang mag-aalay, sabi niya, nanginginig man ang boses, kung ito ang kailangan. Gabi ng 8 nawawala, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga aso,
tumahol, tapos natahimik. Ang mga ilaw sabay-sabay na namatay. Mula sa simbahan, narinig ang unang huni ng isang kampanang basag. At mula sa gitna ng kagubatan, nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang tunog na parang ungol. Napaos, malalim, at parang nanggagaling sa loob ng mundo. Dumating na siya, bulong ni Nana Sela. Dumating na si Karakulon. Sa langit, ang bilog ng itim na apoy ay mas lumaki pa. Mula roon, lumalabas ang mga kamay. Mahahaba, matutulis, may mga mata sa pagitan ng daliri. Tila may gustong humawak, humila, sumunggab sa mundo. At sa gitna ng baryo ng San Roque, ang bata ay tumayo sa gitna ng krusada ng mga tao. Tumawa, isang tawang walang musika, purong poot. Ngayon, handa na ako. Gabi ng ikasyam na nawawala. Sa harap ng simbahan, ang mga mata ng mga batang nawawala ay nagningning sa dilim. Hindi normal ang kanilang mga mata. Wala nang mga pusod, wala nang mga buntot. Ang mga katawan nila ay halos wala ng anyo, mga malalambot na anino, puno ng mga puting sugat na parang nailuklok mula sa mga bituin. Sa isang iglap, naglakad sila patungo sa gitna ng baryo. Para sa isang layunin, paghigantilina, hawak ang anak, ay tumakbo patungo sa simbahan, sinusundan ng mga matatanda. Hindi pwedeng mangyari ito, bulong ni Lolo Ben. Tinutok ang baston sa itim na apoy. Kailangan natin ng apoy mula sa pusod ng balete. Walang oras, sigaw ni Nana Sela, nagmamadaling binuksan ang mga sinaunang aklat. Kung hindi natin magawa ang ritual na ito ngayon, magbabalik si Karakulon at lahat tayo ay magiging kanyang mga alipin. Sa ilalim ng balete, si Tandang Apol ay nagsimula ng ritual. Mabilis, tahimik at puno ng misteryo. Ang balat ng ahas ay inilatag sa lupa. Ang abo ng mga nahulog na dahon mula sa punong balete ay binuhos sa bilog na tinatawag na pintuan ng apoy. Isang kaluluwa na nawala, isang buhay na kinuha, ikaw ang susi. Sa gitna ng simbahan, ang bata ay nagsimulang maglakad patungo sa altar. Ang mga mata niyang puno ng poot at galit ay nagningning sa dilim ng gabi. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magdasal dahil iyon na lang ang natitirang paraan. Si Father Ramil, hawak ang krus, ay nagsimulang magbasa ng mga orasyon. Sinusuong ang kapangyarihan ng dilim. Si Lina, na may luha sa mata, ay tumayo sa harap ng altar. Hawak ang bata at sumigaw, "Inang bayan, ipinaglalaban ko ang buhay ng anak ko." Ang anak na may katawan ng sanggol, ngunit may utak ng matanda, ay tinitigan siya. Tumango, ngumiti, at pagkatapos, sumabog ang apoy. Hindi isang ordinaryong apoy. Mga apoy na may mata, mga apoy na may hininga. Sa loob ng ilang sandali, nagsimula ang isang paghuhukom. Wala nang takas, Lina. Bumulong ang bata sa kanyang ina. Ito na ang simula ng bagong panahon. Kung gusto mong iligtas ang lahat, ikaw ang kailangan mag-alay. Sa kagubatan ng balete, nagbukas ang pintuan ng apoy. Isang malaking portal ang humugis sa itim na ulap at mga apoy. Lumabas si Karakulon, isang nilalang na mas matanda pa sa ating mga ninuno. Sa kanyang katawan ay nakasulat ang pangalan ng bawat nawawalang bata. Ang mga kaluluwa nila ang nagsisilbing kapangyarihan ni Karakulon. Handa na ang lahat. Ang mundo ay aking babalikan, Lina. Isang matamis na ngiti
ang sumik sa mukha ng batang iniwan ni Lina sa simbahan. Wala nang aalis sa atin. Sa huling sandali ng ritual, ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal ng sama-sama. Ang orasyon ay tumago sa hangin, nagbigay ng sigla sa mga katawan ng tao sa paligid. Si Lina gumamit ng kanyang sariling dugo upang ibuhos sa mga simbolo ng kadiliman. Ang kanyang boses ay tumutok sa katahimikan ng gabi, habang ang mga sinag ng buwan ay nagsimulang magbago ng kulay, naging pula, kinugol ang lahat ng lakas ng gabi upang magsimula ang isang bagong hamon. Tinutok ni Father Ramil ang krus sa bata sa kanyang puso. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong baryo at ang lahat ng mga nilalang ng dilim ay nagsimulang magsanib. Wala nang nakakita sa simbahan. Tanging ang mga uling na natira sa mga kahoy ang nakita. Isang malaking pinto ng kadiliman ang sumara. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating kwento. Sana ay nahanap ninyo ang aral sa bawat saglit ng kwentong ito. At kung kayo'y natakot, humarap lang at magdasal. Ngunit huwag kalimutan, tuloy-tuloy lang tayo sa laban. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Huwag palampasin ang mga susunod na kakatakutan, mga ka-amazing. Hanggang sa muli.